What's up mga bossing? Good morning sa inyo. Andito tayo ngayon sa garahe. Ito si ATR 160 natin. Ngayon yung big bike natin. Ito si Hyundai Tucson. Okay, so address lang natin yung ibang mga concern ng mga bagong owner dito sa ATR 160 kasi parang sobrang dami kagad ng issue, no? So para mas maliwanagan sila, pakita natin yung 6 months natin na ATR 160 kung ano ba yung mga normal dito at hindi normal. Alright? So para mas maintindihan nyo. Yan. So once again, shoutout time muna tayo. Big shoutout kay Sir Mark Sus ng ATR 160, kay Clomar ng ATR 160, tapos si Sir James, si Christian. So yan yung mga officers kaya ng ATR 160 Club Philippines, including me. Yan, si Sir Al, tsaka ibang mga hindi nabanggit kung saan na sumama ang loob. Alright? Di ko abisado ibang mga pangalan. So let's go sa ating ATR 160. Simulan na agad natin sa suspension, sa rear suspension. So ito nga is 6 months na sa akin sa ATR 160 at naitakbo ko na sa Dingalan, sa DRT, sa lubak-lubak na lugar. Nakita nyo naman sa vlog ko na ilong ride ko na din to sa Dingalan, diretso and may mga lubak. At kakabalik ko lang din sa Baler, Bungabon, Pantabangan. So lubak, diretso, zigzag. Yun na yun na ride ko sa kanya. May mga paahon pa at traffic. So check natin yung suspension kung ano ba yung sinasabi nila na maalog. So actually, nung kinukuha ko pa lang tong ATR nung February, tinanong ko na yun sa kasa. Sabi ko, sir, normal ba to? Yan. So sabi nila, normal daw. So ginawa ko, sir, talaga, pasigipan nga. So sinigipan nila yan ng konti. Tapos nakita ko may alog siyang konti. Ngayon, ang initial ko dyan na conclusion, dahil nga sabi nila normal na may space ng konti, feeling ko kailangan ng konting play ng suspension, lalo na kapag nalulubak at may OBR na nakasakay. Kasi masikip na to, sinubukan ko rin sikipan tong nut unless maglalagay ka ng washer dito or rubber, diba, para hindi maalog kung sensitive ka. Kasi in terms of matibay ba, kasi baka mamaya sinasabi nyo or niisip nyo, sir, maalog yan, delikado yan naangkas ko na dyan si Mrs. dun sa vlog ko. 180 kilos pa kami total na ipasyal ko na ng Dingalan to, DRT, nang mabigat ang sakay. Ako din mabigat ako, na baler ko na, nailayo ko na. So far wala naman tayong issue dito sa konting play ng suspension sa likod, diba? Pero unless nga kung sensitive ka, pwede kang bumalik sa kasa, bili ka ng washer para dito or rubber damper para dyan sa maliit, para wala siyang play. Pero sa akin, parang feeling ko mas okay yung may play para hindi masyadong ipit yung rebound, diba? Para sa akin lang naman. So kung mas may idea ka at mas may alam ka sa suspension, share mo sa amin, alright? Kung subscriber kita at nanonood ka ng vlog ko. Next natin is yung preno naman sa likod at sa harap. Mostly ang complaint nila sa harap, may tumutunog, baka maluwag. Ngayon sa akin naman, wala pa namang tumutunog sa likod, hindi rin naman tumaluwag. Saktong-sakto lang to. Pero from time to time, sinecheck ko pa rin yung mga tornilyo, yung bracket dito. Sinisigipan ko siya ng sakto lang kapag maluwag, lalo na pag nag-ride ka ng malubak. Pero kung hindi ka aware or hindi ka skilled or ayaw mo nang kalikutin, dahil may 1-year warranty naman ng ATR 160 mo, dalhin mo na lang yun sa kasa. Mas safe pa kasi mas alam nila. Yun ay kung hindi mo naman alam kalikot ng motor. Mas safe talaga kung dadalhin mo sa kasa kaysa ikaw ang makasira, di ba? Pero goods lang kasi may 1-year warranty naman yan. So far yung likod ko after 6 months ng biyahe, tagtag at twisties, yung brake caliper ko wala pa namang issue yan. Actually yan nga ang pinakamakapit na preno dito sa ATR 160. Doon naman tayo sa harap. Kaya dun sa nagtatanong naman kung saan ko pinalagay itong aking headlight and windshield, TFT, screen, protector, tsaka tail light. So dito lang sa malapit sa amin na sticker shop. So ang tawag dyan is protection film, smoke color. So light smoke lang yung pipiliin mo para hindi masyadong maitim at hindi mahirapan yung ilaw ng projector headlight mo. So sa akin light lang, very light lang. Kitang-kita pa yung headlight. So yan naman is for anti-scratch, tsaka yung sa mga talsik ng bato, di ba? Kahit mag long ride ka, walang talsik. Pati dito sa windscreen, pati sa TFT display, meron yan. Ang binayaran ko dyan kasama yung taillight is 950 pesos lang, kasama na yung kabel. So syempre iba-iba naman ang price yan, depende sa sticker shop na pagpapagawan mo. So yun, sana nasagot ko ibang mga tanong nyo. Next natin, yung sa baba naman. Yan. So nagtatanong sila ano bang
advantage ng ng front fender extender. Yan, yung nabili natin sa Shopee. So nakita nyo, nag-ride tayo ng malayo, no? 13 hours na ride na walang hinto. Hinto is kape lang tsaka tubig. So may umuulan din nun, umaaraw, umuulan sa Pantabangan, sa Baler. So ang advantage nito is, tignan nyo, walang talsik ng ilalim. So ito kasi yung importanteng part dyan, na hindi sana matalsikan ng putik lagi, at yung T-post mo dito. So wala nang kalawang, hindi na inaabot ng putik yung area na yan dito sa part na to, kasi meron na siyang front fender extender. Hanggang doon na lang sa baba yung talsik ng putik. Actually parang wala na nga talaga, diba? Yan, diba? So iwas na lang din. Yan, so yun po yung gamit ng front fender extender natin na bilhin natin sa Shopee. Alay ko na lang sa comment yung link na ito para di na kayo mahirapang maghanap. May kasama na rin tornilyo yan pag binili mo, diba? And sapat na sapat or sapong-sapo niya yung lapad ng gulong natin. Okay, next naman natin is yung preno sa harap. So ito, syempre nag first PMS na ako doon nung kinuha ko to noong February. After a few days, nakapag 500 kilometers na tayo. So kasama yan sa first PMS, yung papasikipan yung preno sa harap at preno sa likod. Lilinisin din yung mga caliper mo. So tendency nun, masisikipan na rin nila yung mga maluwag na screw. If ever na nakuha mo yung unit, may maluwag or may tumutunog, pwede mo nang i-address yun sa first PMS mo dun sa mekaniko para mawala yung mga factory defect kung tawagin, na kunyari maluwag yung caliper, maingay, may mga tumutunog sa ball race, sa T-post. So obserbahan mo siya in your own goods, kasi once na mailista mo yung mga lumabas na issue nung pagkuha mo, after 2 to 3 days may ride mo siya, may mga tumutunog, ilista mo lang, kasi sa first PMS mo naman sa kasa, pwede mong i-erase lahat ng concern mo at aayusin nila yan, kasi may 1-year warranty itong ATR 160. Kaya wag po kayong kakabahan, di ba? Wag kayong matataranta. Yun po kasi ang sense ng first 500 PMS or first PMS natin, para kung sakasakaling after mo itakbo, after 500 kilometers may mga tumutunog, mapaayos mo kagad sa kasa. Kasi yung mga nasa Facebook page, hindi naman lahat yan tama ang sagot, di ba? Kuro-kuro lang din yan. Baka mamaya maniwala ka, ayusin mo yung motor mo, ikaw pa yung mag-cause ng pagkasira. So mas maganda, ikaw ang bumili niyan, pera mo yan. May karapatan kang ilista lahat ng issues kung meron man. Then sa first PMS, erase mo lahat ng issues na yon dun sa kasa. Mas okay yon, mas safe, kasi mas sila ang nakakaalam ng pagkalikot ng ATR 160 or pagre-repair or pag-check ng mga parts. Sa nagtatanong, itong ating minimal na MDL, kaya ako nasabi na goods tong performance nito at hindi ako nangangamba baka masira itong fairings, kasi magaan lang naman to, kaya nga siya minimal lang, di ba? Wala pa nga atang 200 grams or 300 grams tong MDL na to. So talagang makapit siya sa fairings, hindi rin ako kakabahan baka masira yung fairings, kasi magaan lang siya, di ba? Ayoko rin kasi ng malaki masyado at may crash guard dito. Bakit ayoko ng crash guard? Kasi mataba na po ako, mabigat ang timbang ko. So medyo babagal talaga lalo tayo pag marami tayong nilagay dyan sa ating ATR 160. Alright, so malaking bagay ito nung bumiyaya ko ng madaling araw sa Bulacan, di ba? Yan, very minimal pero 60 watts, malakas din yan. Dalawa ang kulay, actually tatlo, hindi ko na pinakabit yung isa, puti lang tsaka dilaw. Hindi ko pinalagyan ng control yung sabay. White, low, and then yung yellow niya is high. Ano pa bang mga ibang questions nyo regarding ito sa headlight naman, sa moist? So ito nga mga nakaraang batch ng ATR 160 na ginagamit nila yung kanilang motor sa ulan, nagkakaroon nga ng moist. So pangunahing reason dyan is of course malakas yung projector headlight. So mainit yun, nagkakaroon talaga ng moist kapag hindi masyadong malaking ventilation. So sa akin so far, hindi ko alam ba't hindi pa nagmo-moist. Nagamit ko na to sa ulan, talagang ulan, dire-diretsong ulan. Dito sa DRT, sa Pantabangan, umulan din, mahaba-haba yun. Hindi naman siya nag-moist mga tol. Hindi ko alam kung malaking bagay yung pagpapalagay ng cover sa harap dito, yung plastic na yan, yung protection film, kaya hindi nagmo-moist, or hindi ko alam maganda yung pagkakasikip ng ilalim, hindi ko masabi, pero hindi ko pa na-experience yung moist so far sa ATR 160 natin. First batch ako February 14. So double check nyo na lang, pwede nyo naman palang ibalik yan sa kasa kapag nagmo-moist. Meron sila lang ginagawang way para ma-prevent ata yung moist, may dinidikit sila sa mga butas sa
somewhere here, 'di ba? So might as well, pinaka the best dyan is, since mapapanood nyo tong vlog ko, mag-notes na kayo. I-check nyo na yung mga sinabi ko na pwede nyong i-check bago ilabas ng kasa yung inyong ATR 160. Kasi pang ilang vlog ko na ba to regarding sa concern? Pangatlo na ata, 'di ba? So might as well panoorin nyo tong vlog na to para makatulong din sa inyo at less abala sa inyo na bago nyo ilabas yung ATR 160 nyo, na-check nyo na lahat. Yung sa preno, yung tumutunog, yung sa ball race, yung kung sakasakaling masikip ang ball race or may tumutunog na hindi normal, yung preno naman sa likod, yung rear suspension kung gusto mong pasikipan or kung normal naman, hayaan nyo lang kasi yun naman ang sinabi nila at 1-year warranty naman yan. So in return, gamitin nyo yung motor nyo para makita nyo yung performance ng rear suspension para if ever may mangyari na hindi inaasahan, masira, pwede nyo ibalik sa kanila kasi ang sabi naman nila, normal lang yon. Tapos text natin yung manibela. Diba? So ito, nung unang kuha ko is medyo nakatabingi ito. Hindi ko napansin yun kagad kasi in-enjoy ko kagad yung motor ko sa DRT, sa Dinggalan. Then nung pag-uwi ko, nakita ko na lang na medyo tabingi siyang ganyan. Ito. So nung first PMS ko, dinala ko to. Yun ang concern ko, sinabi ko, in-adjust lang nila to. Yun lang. Diba? Wala kasi akong gamit kaya di ko na-adjust. Pero syempre mas maganda sila mag-adjust sa kasa kasi first PMS ko naman yun at 1 year covered naman siya, 'di ba? Sa warranty. So in-adjust lang nila yung manibela, 'di ba? Ang point doon is i-notes mo lang lahat ng concern mo, 'di ba? Kasi hindi naman lahat alam yung kung paano i-repair yung ATR 160 kasi bago pa lang ito sa market, 'di ba? So maganda kasa ang gagalaw para kasa rin ang pwede magpalit kung sakaling may masira. Yan, yung switch natin. Ano pa ba? So far, yung TFT natin, goods pa naman. Wala pa tayong problema dyan. Diba? Binyahin natin after 6 months, 13 hours. Walang patayan ng navigation. Goods na goods. Painggan natin kaya yung tunog ng makina. Yan, buksan natin. Screen. Alright. Tapos stand, okay na. Okay, check natin. Ayan. So ito is after ko na mag-ride to ng Bongabon, Baler, Pantabangan, Bulacan. So yan yung tunog ng makina ko. Ayan. So far, wala pa namang unnecessary na tunog na ting 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 ting. Alam mo naman, pag ganun yung tunog, alam mo na mangyayari, di ba? Palit sigunyal agad, di naman. So wala pa namang ganong pagkakataon. So tunog stock pa din siya para sa akin. Yun naman ang tunog ng stock eh. Yan. Sa next vlog ko, itatackle naman natin yung regarding sa mga ATR 160 na may owner na meron vibration, meron dragging, bakit gano'n, normal ba yung dragging, itatakal natin yan sa next vlog ko kasi para sa akin, meron akong magandang research dyan regarding naman sa ATR 160 natin at observation. Yung sa akin naman is talagang based on experience for 6 months, alright? So yun lang, kung may nakalimutan akong questions regarding sa mga bagong owner ng ATR 160, sa mga concern nyo, sa mga sira or whatever, factory defect, comment nyo na lang para maisama ko sa next vlog natin. Nga pala dun sa mga may issue dito na lumalabas yung tubig or yung brake fluid, brake fluid, sa akin wala naman siyang issue. Hindi naman lumalabas yung brake fluid dyan for almost 6 months, wala naman tayong issue dyan. Araw-araw ko ito pinag-deliver ng ating mga order dito around sa Bulacan, San Jose del Monte. At so far, wala pa namang major issues. Battery, goods na goods pa, 13.7. Pag kumakarga na yan, tumatakbo na 13.9 na. Or 13.9, ganun. Oh, yan, gas consumption, wag na tayo mag-usap. Mataas talaga ang consumption dito sa akin kasi mataba ako or mabigat ang timbang ko tapos pataas pa yung kalsada sa amin. So talagang from 2.4 dati, 2.2 naging 2.9, naging 3, ganyan. So normal yan sa akin kasi mabigat yung timbang ko. Okay, so sana po nakatulong ako sa inyo sa mga bagong owner at kung may mga iba pa kayong gustong itanong regarding sa ating ATR 160, isa ako sa mga nakakuha nito 6 months, February. Baka may share ako sa inyong knowledge regarding sa ating unit. Yan, tumatakbo na siya for 5 minutes, wala pa namang issue sa makina, walang maingay.
Yan. Yung Odo natin kasi, sa mga nagtatanong, nasa 2,000 Odo pa lang ako. Pero yung mga pinagdaanan ko kasi dito na kalsada, para ka nang naka 5,000 Odo. Yung lubak pa lang, yung uphill, yung downhill, yung zigzag, yung long ride ko. So, hindi man ako mataas ang Odo kasi hindi naman ako laging nasa street, yung pantay lang na kalsada, alikabok lang ang kasama. Ako kasi is yung Odo ko na 2K, puro yan. Purong lubak, purong paahon, purong ride na mga malalayo. 'Di ba? So, okay naman siya. Yun mga chong, so yun yung vlog natin for today. Sana nakatulong ako sa mga new owners ng ATR 160 sa mga tanong nyo. And again, kung hindi nyo alam at wala kayong idea dun sa mga issues na nararamdaman nyo, panoorin nyo itong vlog na to and suggest ko lang, ilist nyo lahat ng mga factory defect at ibalik nyo sa kasa sa first PMS. Banggitin nyo, pakita nyo lahat ng concern nyo na sinulat nyo or checklist. Ayusin po yan ng kasa. Kasi hindi lang naman tong brand na to ang marami ring issue. May isang brand ako dati na ginagamit, scooter din. 1 week, 2 weeks pa lang, kinakalawang na yung suspension. 'Di ba? Sa akin naman normal yun. Hindi ko lang alam kung normal yun. Na 2 weeks pa lang kinakalawang na yung rear suspension niya. Dahil lagi nababasa ng ulan, pambiyahe ko. Pero para kasing hindi normal yung ganun. Nagulat lang ako may nag-post sa isang group na same problem. Ako kasi hindi ko na pinost yun before. 2019 or 20. Yun yung motor ko. Diba? Tama ba? 2021, ganun nata. So yun, hindi lang naman itong brand na to may mga issues pagdating sa mga factory defect, diba? Yung ibang brand din, diba? Marami ring issues. Pagkuha mo may issues. Hindi mo mawala po yun. Pero ang maganda lang dito sa TJ Motor ATR 160 is they're very open and meron silang 1-year warranty na i-assist ka nila. Huwag ka lang kupal, diba? I-assist ka nila, huwag ka lang kupal, diba? So kasi may ibang mga tropa natin talagang nangiinis lang diba? So huwag ka mang inis. Para mas maganda, kausapin mo ng maayos. Tapos may address mo yung concern mo, then solusyonan nila, diba? Hindi mo kailangan magkupal or maging alam mo na yung sinasabi ko, diba? Kung ikaw man yun, behave kung meron ka nito, relax, and then punta ka sa kasa, may 1-year warranty naman yan, diba? So once again, this is Bagnekosa, shoutout sa inyo lahat, and peace!